Gandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon, ano ang response ni Mayor Baste Duterte sa napipintong suspension order niya na gagawin ng DILG at papalitan na siyang mayor ng Davao City. Karamihang mayor na ganyan na suspend, palaban. Either mag-hold out, hindi alis at magkakaroon ng konting problema, may mga magbariki dyan. So, ito, nagsalita na si Mayor Baste. Pagdating ng suspension order, is tatanggapin ba niya ng maluwag o medyo lalaban siya? Pakinggan natin ang statement ni Mayor Baste. Binisaya ito. Kaya lang, ito ang isa sa mga pinapakinggan kong vlogger, DDS vlogger, si Kabibig. Trina-translate niya sa Tagalog kung ano yung mensahe ni Mayor Baste. Ayaw kay Baste Duterte. Alam ko nga ang ano na ko ay suspending ko. Alam ko nga padayon lang yun mo. Kung sa'yo yung status ko, kung sa'yo may makita mo, bawa ko. So sabi ni Baste, kung masuspenso man ako or mawala man ako sa posisyon, padayon lang po tayo. Yan ang sabi ni Baste. Padayon, magpatuloy. So far daw, maayos naman ang Davao City, wala namang problema. Ayan. Oo. Padayon lang ko. Padayon lang. Kita mga taga-gobyerno, ang politika, bubot kita siya. Tayong nasa gobyerno, ang politika ay magulo talaga. Sabi ni Baste, padayon lang tayo, moving on lang tayo, maghihintay ako kung totoo ba itong suspension nila or chismis lang ito. Tayong nasa politika, talagang magulo ang politika, sabi ni Baste. Go. Kontrakay na kanya-kanyang style ni Rosa, kanya-kanyang style ni Rosa. At the end of the day, gusto na ay mga president na interest ng mga tao sa posisyon. Iba't ibang strategy, may kanya-kanyang estilo ang mga politiko. At the end of the day, may kanya-kanyang punto, may kanya-kanyang gusto ang mga politiko. So, bahala sila kung sila kumahagin nila, napaguyang tuwag. Masana din na ninyo. Bahala sila. Ako, meron akong own strategy. So, let it go. Let it go. Sabi ni Baste, bahala na sila kung ano ang mga plano na. Basta, maayos tayo dito, mapayapa tayo sa Davao. Sabi ka muna sa gobyerno, labi na itong mga planting niya, mga trabaho nila, at ipanalagin niyo, buhatalagin ninyo itong trabaho, ipatayon ng ninyo, ang servisyo sa tao, total, obligasyon na nato, o isintuhan na sa tao, pinaagi sa buwis, para natay panginabuhi, which is Itong sabi ni Baste, if ever masuspenso ako, yung mga nasa City Hall, ipagpatuloy nyo lang yung trabaho ninyo. Kasi sinasahuran tayo ng mga taxes galing sa mga tao. So ipagpatuloy nyo lang yung mga ginagawa nyo. isa kaling posisyon na ito. So, masagpon sa may mahitapang nila, At ano man mangyari, pali-pali kalimutan na ito ginaon sa ang ato ang responsibilidad, ang atong obligasyon ang mga tao. Ibukan natin rin, aron ma-organisa ang sabi ni Baste, kahit tawag dito, balik-baliktad man ang mundo, uunahin natin kung ano ang ating obligasyon. Nilagay tayo ng mga tao sa kung ano man tayo ngayon kasi naniniwala sila sa atin. society. So, ako, Anyway, so, yan po. Hindi lalabanan ni Mayor Baste ang suspension order kung sakaling dumating man. Mapayapa niyang tatanggapin. At yun na nga. Nagbibigay na siya ng guidance sa City Hall officials na tuloy lang, padayon. Tuloy lang ang serbisyo sa taong bayan. Okay? So,
Dito, lalo akong bumilib, humanga kay Mayor Baste. Talagang may malasakit. Kasi ang taong bayan ang naglagay sa kanya dyan at gusto niya hindi maapektuhan ang taong bayan. So, bahala na ang administrasyong ito kung tanggalin siya. Bahala na rin ang taong bayan ano ang reaksyon nila once na tinanggal nila si Mayor Baste. Okay, so, ulitin ko, dito natin makikita ang puso ng mga Duterte. Grabe. Yan ang tunay na alagad. Yan ang tunay na public service. Hindi iniisip yung sarili. Kasi yung ibang mayor pa yan talagang lalaban ng gusto. Makikipag, ano ba yung mayor sa Bonifacio, Misamis Occidental? I think last year ba yun o 2 years ago? Yung sinuspende rin, hindi siya umalis. Kinakailangan na magdala pa ng police at army doon para persahan siyang alisin. Malala nyo yun? But dito, kay Mayor Baste is kakaiba. So, salute to Mayor Baste Duterte. Okay. Ano sa tingin nyo? Tuloy ba? Darating ba ang suspension order? Tommy, sa tingin ko, most likely itutuloy. Kasi yun na yung trend eh. Kung saang lugar na nagkandak ng maisog rallies, na lalo yung mga matagumpay, tinatanggal. Davao Norte, tanggal na ang governor. Ang Cebu, tanggal na. So, Davao, dyan nagsimula. Kaya, tapos, may nasisilip silang butas na rason bakit nila tanggalin si Mayor Baste. Yung mga pronouncement niya laban sa presidente, pwede nilang gamitin yun. Grounds sa pag-suspendi kay Mayor Baste. Okay? So, ito naman ang next question. Ano ang epekto sa political career ni Mayor Baste o sa bangayan ng Marcos and Duterte camps itong napipintong pagsuspende? Para sa akin, mas pabor kay Mayor Baste. Bakit? Kasi ang papalit sa kanya, pro-Duterte pa rin. Lahat ng mga local officials yan, vice mayor, first councilor, pro-Duterte lahat yan. So, tuloy lang ang serbisyo. Kaya, ganun lang kakalmado si Mayor Baste na aalisin siya kasi ang vice mayor, kanila pa rin. So, pwede pa rin siyang ma-influensya ng vice mayor, ang konseho, dahil nagkakaisa sila. Kaya, okay lang. Nai-suspend niya ako. Sabi niya, dahil, total, malapit naman ang eleksyon. Okay, October, filing of candidacy na. Ilang buwan na lang, eleksyon na. Mas papor pa kay Mayor Baste dahil makakonsentrate na siya ngayon sa preparasyon para sa 2025. Diba? So, all things work together for good. Kaya ganun na lang ang, alam mo, ang mga Duterte, lalo na si Tatay Digong, ano yan? Political genius yan. Kaya, come on. Okay. Ano ang epekto kung ikaw ang taga Davao? Mahal mo ang mga Duterte. Tapos, sinuspende ng administrasyong ito ang iyong minamahal na mayor. Anong reaksyon mo? Kung ako, magagalit. So, paano mo ngayon ibubuhos ang galit mo? Pagdating ng balota. Lalong magalvanize ang unity ng Davaoenyo towards the Duterte, yung loyalty nila, pagmamahal nila, pag alisin nila si Mayor Baste. Ito namang administrasyong ito, I don't know kung anong isip nila. Napaka-kitid ang isip. Tapos, ang ipapalit, sinong ipapalit? Nograles daw eh.
Kasi noon pa yan, gustong-gusto ng isang Nograles na mag-mayor sa Davao City. Ang tagal ng ano yan, ang tagal ng labanan. Nograles versus Duterte sa Davao City. Ni minsan hindi nanalo ang mga Nograles. So ito ngayon, isang Nograles, yung congresswoman ba yun, na gustong-gustong mag-mayor, bring it on. I don't know kung paano nila gagawin kasi ang line of succession dapat vice mayor or first councilor pababa ang ano. Bakit papasok ang isang Nograles na wala naman siyang kinalaman sa hindi naman siya binutuhan sa ng mga residente ng Davao City. Anyway, kung gusto, maraming paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Good luck, Mayor Baste Duterte.